Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at may pagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Araw ng Panginoon, kaya muli tayong natitipon sa Kanyang hapag upang mag-alay ng ating pasasalamat at papuri sa Diyos sa pamagitan ng pag-aalay ni Kristo sa banal na Eucharistia. Dinadala natin ang ating mga kahilingan din sa Panginoon upang ipagkaloob niya sa atin ang mga kailangan natin araw-araw. Sa misa natin ngayon, pagninilayan natin ang laman ng ating puso. Sa puso natin naroroon ang parehong mabuti at masama. Naway mapaglalim natin ang mga mabubuti na nasa puso natin. Alisin naman natin at tanggalin kung ano ang masama. Aminin natin ngayon ang ating mga kasalanan upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Jesus, Ikaw ay mahabagin. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, Ikaw ay mapagpatawad. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, Ikaw ay matyaga sa aming mga makasalanan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong pinalulugan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, minasamba ka namin, ipinaguguni ka namin. Dahil sa dakila mo ang aking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ang banal. Ikaw lamang Panginoon, ikaw lamang Jesucristo, ang kataas-taasan, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kalugdan mo kami at pagbigyan na magkamit ng kaloob mong karagdagan upang sa maalab naming pananalig, pag-asa at pag-ibig, kami mamalaging tumatalima sa iyong kautusan. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kasaysayan ng ating kaligtasan ay tanda ng awa at walang kapantay na pagmamahal sa atin ng Diyos. Bilang pagkilala sa pagtitiis at awa ng Diyos, marapat na maging mabuti tayo sa isa't isa. Pagbasa mula sa aklat ng karunungan. Lahat ng bagay ay nasa ilalim ng iyong pangangalaga. Walang ibang Diyos na dapat mong pagsulitan ng iyong mga hatol. Sa iyong lakas nagmumula ang iyong katarungan, at maaari kang magpakita ng habag kanino man. Sapagkat ikaw ang Panginoon ng lahat, ipinamamalas mo ang iyong lakas sa nag-aalinlangan sa iyong ganap na kapangyarihan, at pinarurusahan mo ang sinumang nakatatalastas nito, ngunit nangangahas na di ka pansinin. Walang hanggan ang kapangyarihan mo, ngunit mahabagin ka kung humatol. Maaari mo kaming parusahan kailanmat ibigin mo, ngunit sa halip ay pinamamahalaan mo kami ng buong hinahon at pagtitimpi. Sa pamamagitan ng ginagawa mong iyan, ay itinuturo mo sa mga taong makatarungan na dapat din silang maging maawain. At binigyan mo naman ng pag-asa ang iyong bayan sa pagkakaloob sa kanila ng pagkakataong makapagsisi. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon ikaw ay mabuti sa lahat ng nagsisisi. Poon, ikaw ay mabuti sa lahat ng nagsisisi. Mapagpatawad ka at napakabuti sa dumadalangin at sa nagsisisi. Ang iyong pag-ibig ay mananatili. Pakinggan mo, Poon, ang aking dalangin. Tulungan mo ako. Ako'y iyong dinggin. Poon, ikaw ay mabuti sa lahat ng nagsisisi. Ang lahat ng bansa na iyong nilalang, lalapit sa iyo't magbibigay galang. Sila'y magpupuri sa iyong kabutihan, pagkat ikaw lamang ang Diyos na dakila na anumang gawin ay kahanga-hanga. Poon, ikaw ay mabuti sa lahat ng nagsisisi. Ngunit ikaw, Poon, tunay na mabait, dapat, tapat at totoo, wagas ang pag-ibig. Lubhang mahabagit, banayad, magalit. Ibaling sa akin ang awa mo't habag, iligtas mo ako at bigyan ng lakas. Poon, ikaw ay mabuti sa lahat ng nagsisisi. Sa kabila ng ating mga kahinaan, patuloy pa ring kumikilos ang kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay.
sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ating gabay. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. Hindi tayo marunong manalangin ng wasto, kaya't ang Espiritu ang lumuluhog para sa atin sa paraang di magagawa ng pananalita. At nauunawaan ng Diyos na nakasasaliksik sa puso ng tao ang ibig sabihin ng Espiritu, sapagkat ang Espiritu'y lumuluhog para sa mga banal ayon sa kalooban ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, inilahad ni Jesus ang talinghagang ito sa mga tao. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang taong naghasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Isang gabi, samantalang natutulog ang mga tao, dumating ang kanyang kaaway at naghasik ng masasamang damo sa triguhan. Nang tumubo ang trigo at magkauhay, lumitaw rin ang masasamang damo. Kaya't lumapit ang mga alipin sa puno ng sambahayan at sinabi rito, "Hindi po ba mabuting binhi ang inihasik ninyo sa inyong bukid? Bakit po may damo ngayon?" Sumagot siya, "Isang kaaway ang may kagagawan nito." Tinanong siya ng mga utusan, "Bubunutin po ba namin ang mga iyon?" "Huwag," sagot niya, "baka mabunot pati trigo. Hayaan na ninyong lumago kapwa hanggang sa hanian. Pag-aani, sasabihin ko sa mga tagapag-ani, tipunin muna ninyo ang mga damo at inyong pagbigkis-bigkisin upang sunugin, at ang trigo'y inyong tipunin sa aking kamalig." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Masamang damo matagal mamatay. Kaya pag binibiro tayo, "O buhay ka pa," masamang damo. At minsan, pag sinasabi nating masamang damo tayo, parang nagmamalaki pa tayo.
O kita nyo na, kahit hindi ako mabait, pero hindi agad namamatay. Pero yung mga nagpapakabait, kaya huwag kayong masyadong nagpapakabait, kinukuha ka agad ni Lord. Kasi nga, ang masamang damo ay matagal mamatay. Yung ating ebanghelyo ngayon, muli nating nakarinig muli tayo ng isang talinhaga tungkol sa pagtatanim. Maalala natin nung nakaraang linggo, isang talinhaga yung pinagnilayan natin tungkol sa pagtatanim, yung talinhaga ng maghahasik. Ngayon na naman pagtatanim uli at patungkol uli sa paghahasik. At ngayon naman, itong talinhaga na ito ay merong isang magsasaka na naghasik ng mabuting binhi, yung trigo, kaya lang nung kinagabihan, yung kalaban ay naghasik ng masamang butil, yung butil ng damo. Kaya naman nung tumubo yung mga mabubuting butil, kasabay na tumubo yung butil ng damo. At nung sabi ng mga kanyang mga katulong, kung bubunutin ang mga damo, yun ang pinakamalaking nakakagulat sa kwento na ito. Sabi ng may-ari, wag muna. Kasi pag binunot ang damo, baka masama yung trigo. Hayaan na lang na lumaki sila hanggang sa anihan. At pag dumating ang anihan, doon paghihiwalayin. Yung trigo, ang mabuting butil, ihiwalay sa damo. Ano ang kahulugan ng talinhaga na ito para sa atin? Tama nga naman, masamang damo matagal mamatay. Ano ang nasa likod nito? Ang nasa likod ng kasabihan na ito ay yung pagtsatsaga at pasensya ng Panginoon sa ating mga makasalanan. Kaya nga matagal mamatay kasi nga binibigyan ng Panginoon ng pagkakataon, lalo na ang mga makasalanan, na sila ay magbagong buhay. Kaya nga yung mga ginagawa itong parang nagmamalaki pa, na gina-justify yung kanilang masamang ginagawa o yung mga bisyo nila, sana maisip ng mga nagsasabing sila'y masamang damo, na kaya nagtatagal ang kanilang buhay, salamat sa Diyos, di pa sila kinukuha ni Lord, pero sana maisip na ang Diyos binibigyan tayong mga makasalanan ng pagkakataon na magbagong buhay. Tayo ay pinagtsatsagaan ng Diyos na sana isang araw magbago tayo at sana ay maalis yung ating pagiging makasalanan. Kaya ng unang mabuting balita ng talinhagang ito, yung tiyaga at pagtitimpi at pagiging mahabagin ng Diyos sa ating mga makasalanan. Ito rin ang pinapahayag sa unang pagbasa natin, aklat ng karunungan na narinig natin. Bagamat ang Diyos may kapangyarihan na parusahan agad tayo, kasi nga ang Diyos makatarungan at Siya ay makapangyarihan. Kaya pwede niya na tayong hatulan agad-agad, pero hindi. Kahit ang Diyos ay makatarungan, kahit ang Diyos may kapangyarihan na hatulan agad tayo, pero sabi nga sa ating unang pagbasa, aklat ng karunungan, ang Diyos ay mahinahon sa ating mga makasalanan. Siya ay nagtitimpi sa ating mga makasalanan. Pinagtsatsagaan niya tayo na sana mauntog tayo at magbagong buhay. Kaya ito ang mabuting balita sa talinhagang ito, yung habag, pagtsatsaga at pasensya sa atin ng Panginoon.
Ang Panginoon binibigyan tayo ng lakas para tayo ay makapagbagong buhay at maging malapit sa Kanya. Ito rin ang sinasabi sa ating ikalawang pagbasa. Yung Espiritu Santo ang tumutulong sa atin para magkaroon tayo ng malalim na relasyon sa Diyos sa panalangin. Para bagamat tayo'y makasalanan, tayo ay makapagbagong buhay at unti-unting magbago ang sarili natin at matulad tayo sa kabanalan ng ating Panginoon. Ikalawa, itong talinhaga na ito ay nag-aanyaya rin sa atin na huwag tayong maging mabilis na magbigay ng kategorya na minsan pag tayo mahilig tayong magturo, o ikaw yung masamang damo, kami yung mabuti. Na minsan pinaghihiwalay natin lagi yung sarili natin. Kami ang mababait, kayo ang mga salbahe. Pero itong trigo at damo, matatagpuan sa puso nating lahat. Walang tao na ubod ng sama na walang kabutihan sa kanyang puso. Wala rin naman na mabuting tao na ubod ng kabutihan na wala ni katiting na masama sa kanyang puso. Ang puso natin, ang laman ng puso natin, may parehong butil ng mabuti at masama. Merong trigo at damo. Aminin natin. Kaya nga huwag tayo kaagad nakaturo, ikaw masamang damo ka. Kasi lahat tayo may masamang damo sa puso natin. At meron din namang trigo. Merong mabuti at masama. At ano ang paanyaya sa atin ng Panginoon? Yung mabuti ay pag-ibayuhin pa natin. Yung mabuti palagawin pa natin. Diskubrihin natin yung mabuti sa puso natin. At yon ang ating panaigin. Yun yung sana mas tumubo ng malago. Yon ang sana mamunga ng masagana sa buhay natin. Kung paanong ang Diyos nagtsatsaga sa atin, pagtsagaan din natin yung sarili natin. Kung tayo ay magiging mabuti kinalaunan, nasa desisyon natin. Yung maging mabuting tao, kagustuhan natin yan. Kaya nga, ang Diyos pinagtsatsagaan tayo, pero pagtsagaan din natin yung sarili natin. Magtsaga rin tayo sa kapwa natin. Huwag natin masyadong idiin yung kapwa nating nagkakasala. Hanapan natin sila ng mabuti. At sana magtsaga rin tayo sa kapwa natin na lumago yung mabuti sa puso nila. Kaya ng unang paanyaya sa atin, yung mabuting binhi sa puso natin, sana naman nare-recognize natin. No, kaya nga, dapat kilalanin natin yung sarili natin. Ano ang mabuti sa puso ko? At yan ay palaguin mo. Yung mga nadidepress na mga tao, yung mga nawawalan ng pag-asa sa buhay, ang nakikita na lang nila yung hindi maganda. Kaya nga isang sakit yung mawalan ng pag-asa. Isang sakit yung ma-depress. Kasi nga ibig sabihin wala kang nakikitang mabuti. Yung mabuti sa puso mo hindi mo makita. Kaya nga yan ang ating pagsikapan. Na bagamat tayo minsan nagkakamali, pero ma-recognize natin ano ang mabuti sa iyo. Kahit sinasabi ng iba na salbahe ka, na yung iba hinahatulang ka, ikay masamang damo, pero kilala mo ang sarili mo. Alam mong may mabuti ka sa puso mo. At yon ang panaigin mo sa buhay mo.
Kaya ng hamon sa atin, kilalanin ang mabuting binhi sa puso natin at ito ang ating pagyamanin. At ikalawa, kung ano naman ang damo, kilala rin naman natin kung ano yung masama sa puso natin. Kilala rin natin yung ating pagkamakasalanan, yung bisyo ng kasalanan. At sana naman maging matapang din tayo na yung masamang damo sa puso natin ay bunutin natin kahit masakit, kahit mahirap. Ganon ang maging banal. Masasaktan tayo na bunutin ang binhi ng masama sa puso natin. Hindi madali, hindi agad-agad, kaya tulad ng Panginoon, maging matyaga rin tayo sa ating sarili. At marami sa atin talagang pinagtsatsagaan lang din natin yung sarili natin na madalas tayong madapa. Bagamat nangangako tayo sa Panginoon, magpapakabuti na tayo, pero minsan natatagpuan natin yung sarili natin nadadapa na naman sa pagkakasala. Pero wag tayong mawala ng loob. Kasi nga, ay pinagtsatsagaan tayo ng Diyos, kaya pagtsagaan din natin yung sarili natin. Kung kailangan nating mangumpisal lang paulit-ulit, gawin mo para tuluyan, mabunot yung damo sa puso natin. Ganon tayo nagpapakabanal. Kaya nga wag lang tayong magbigay ng kategorya. Ikaw ay masamang damo, kami ay mabuti. Lahat tayo may mabuti at masama. At ang ating dalangin, yung mabuti, mas lalong lumago at mamunga. At yung masama sa puso natin, tuluyan na nating mabunot. Ipahayag natin ang pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Itinanim ng Diyos ang kanyang salita sa ating mga puso upang tayo'y maging karapat-dapat na manatili sa kanyang piling. Buong pagtitiwala nating hilingin sa Diyos Ama, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Nawa ang simbahan, ang iyong bayang hinirang, ay maging tagapunla ng iyong salita sa lahat ng tao at panahon. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Nawa ang mga namumuno sa pamahalaan ay maging tapat sa salita ng Diyos upang maitakwil ang kultura ng kamatayan at paghiganti at maisulong ang pagpapatawad at damayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami.
Nawa ang bawat kasapi ng pamilya ay maglaan ng oras sa pagdarasal at pagbabahagi ng salita ng Diyos upang lalong maging matatag ang kanilang ugnayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Huwag nawa mawala ng pag-asa ang mga dukha at inaapi. Bagkus ay patuloy na manalig sa Diyos na hatol sa lahat sa takdang panahon. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Tahimik nating idalangin ang mga personal nating kahilingan. Alalahanin natin ang mga humihiling ng ating dasal at mga pinangakuan natin ng panalangin, lalo na ang mga may sakit at may mga pinagdaraan ng mabigat sa buhay. Itaas din natin sa Diyos ang kahilingan ng mga kapatid nating nag-aalay ng pamisa sa ating pagdiriwang ngayong gabi. Tahimik natin itong idalangin. Panginoon, tulungan mo kami sa aming kahinaan at mga pagkukulang. Isugo mo ang iyong Espiritu upang patatagin kami at bigyang lakas sa aming pakikipaglaban sa masama. Ikaw na nabubuhay at nagahari magpakailanman. Amen. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa iyo. Naway dalhin ang iyong anghel ang aming panalangin sa iyong lampara, katulad ng halimuyak ng insenso, umakyat sa kalangitan. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa iyo. Naway ang aming kaloob maging si Yesu Kristo ang aming Panginoon. Ang sino mang tumanggap at makisalo ay mabubuhay kailanman. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa iyo. Manalangin kay mga kapatid upang ang paghahain natin kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, lahat ng iyong mga paghahaing ipinag-utos noong araw ay iyong pinagtibay sa isang haing hantungan ng tanan.
Tanggapin ang ginaganap ngayon ng iyong mga lingkod at basbasan mo ito ng kabanalang gaya ng iyong kaloob sa mga alay ni Abel na lubha mong ikinalugod upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan. Sa pamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan. Kahit na ikay pinagtaksilan ng sangkatauhan, ikay patuloy pa rin sa iyong pagmamahal. Ikaw na ang nagpuno ng aming pagkukulang, ikaw pa rin ang nagsugo ng tutubos sa tanan. Ang sugo mong anak ay naging di na iba sa amin, bagamat hindi niya tinularan ang aming pagkamasuwayin. Niloob mo ito upang iyong mamalas sa aming pagkatao ang giliw mong anak. At kami tunghayan mong may pag-ibig na tulad ng pagtatangi mo sa Kanya ng higit sa lahat. Ang katapatan niya sa iyong walang maliw ay nagpanumbalik na muli sa amin ng iyong kasiyahan at ng iyong pagtingin na aming winaksi nung ikay aming suwayin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa'yo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Poong Jesus namin mahal, iligtas mo kami tanan, ngayon at magpakailanman.
Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikrarangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Manalangin tayo sa ating Ama sa Langit ayon sa turo sa atin ng Panginoong Hesus. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at paglawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa gusto, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapa at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, itong nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayoy pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mong kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan. Sa pamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Ama naming mapagpala, nililingap mo ang iyong bayan kahit may mga kaanib na lumilihis ng landas. Ipagkaloob mo ang pasyang magbagong buhay sa tanan upang ang lahat ay maging lalong matapat sa pagsunod sa iyong kalooban. Sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.